Is what you are doing the best use of your life? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Ang ginagawa mo ba ang pinakamabuting paggamit ng iyong buhay? Kung gusto mong magkaroon ng impact ang iyong buhay, kailangan mong kontrolin ang iyong oras. Ang iyong oras ay ang iyong buhay. Kung hindi mo matututunan pamahalaan ang iyong oras, nililimitahan mo ang legacy ng iyong buhay. Ang sabi po sa Ephesians chapter 5 verses 15 hanggang 17, be very careful how you live. Do not live like those who are not wise. Live wisely. I mean that you should use every chance you have for doing good, because these are evil times. So do not be foolish with your lives, but learn what the Lord wants you to do. Yan po ay sa Ephesians 5 verses 15 at 17 ng International Children's Bible. Lahat tayo ay merong pare-parehong dami ng oras bawat linggo. Meron lang tayong 168 hours kada isang linggo. Ang mahalaga ay ang ginagawa mo dito. Kung nag-aaksaya ka ng oras, sinasayang mo ang iyong buhay. Dahil ang iyong oras ay ang iyong buhay. Kailangan mong huminto at magtanong, ito ba ang pinakamahusay na paggamit ng aking oras? Ito ba ang pinakamagandang gamit ng buhay ko? Wala kang oras para gawin ang lahat. Ngunit ang magandang balita, hindi inaasahan ng Diyos na gawin mo ang lahat. Kaya huwag kang mag-guilty kung hindi mo nagagawa ang lahat. Sa unang banda, merong ilang mga bagay lamang na nagkakahalaga na gawin. Nauunawaan ng mga epektibong tao kung ano ang mahalaga sa buhay at kung ano ang hindi mahalaga. At gumugugol sila ng mas maraming oras sa paggawa ng mga mahalagang bagay at mas kaunting oras sa paggawa ng mga bagay na walang halaga. Hindi mo maaalis ang lahat ng mga bagay na walang kabuluhan sa iyong buhay. Ngunit, maari mong bawasan ito. Ito ay maaring mukhang simple. Ngunit, madalas na mahirap pumili sa pagitan ng kung ano ang pinakamahusay para sa iyong buhay at kung ano ang pinakamadali para sa iyong buhay. Lalo na kapag ikaw ay pagod. Kapag pagod ka, hindi mo gustong gawin ang pinakamahusay na bagay. Gusto mo lang gawin ang madali. Kaya naman kung talagang may gagawin ka sa iyong buhay, kailangan mo matutunang magpahinga. Kung hindi ka magpapahinga, wala kang mental, emotional at physical na lakas para sabihin, gagawin ko ang tama sa halip na ang pinakamadaling bagay. Huwag sayangin ng iyong buhay. Huwag masiyahan sa second best. Huwag magpatuloy sa buhay na nabubuhay lamang. Hindi ka nilikha para lamang maging sunod-sunuran. Ginawa ka ng Diyos para sa isang misyon at layunin, sa isang mission at purpose. At ito ay nagsisimula sa pagtatanong, is what I am doing the best use of my life? Ang ginagawa ko ba ang pinakamabuting gamit ng aking buhay? Think about this, my friend. What things take up most of your time? Ano ba yung mga bagay na umuubos ng halos lahat ng iyong oras? Naisip niyo po ba yan? Alam niyo ba kung ano yung mga bagay na umuubos ng iyong oras?
Pangalawa, think about this. How much are those things helping you fulfill your mission in life? Gaano kalaki daw ang naitutulong ng mga bagay na yon, yung umuubos ng iyong oras na matupad ang iyong misyon sa buhay? Think about this, my friend. At ang pangatlo, what can you change in your schedule and priorities so that you can get more rest? Ano ang maaari mong baguhin sa iyong schedule at mga priorities para mas makapagpahinga ka? Ito po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.